Tiwalang isa sa mga leader ng Kamara na itatawid ng Senado sa 20th Congress ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ngayon patapos na ang kasalukuyang Kongreso. Nilinaw naman ng bise ang pahayag na gusto niya ng bloodbath sa impeachment trial. May unang balita si Jonathan Andal. Noon pa man, gusto na raw ni Vice President Sara Duterte na humarap sa impeachment trial para malinis daw ang kanyang pangalan. May petisyon pa rin naman sa Korte Suprema ang bise para pigilan ng trial pero hindi pa naman niya ito inaatras. How am I preparing myself mentally and emotionally? Emotionally, I don't feel anything at all anymore about the impeachment. Ikinuwento yan ng bise habang nasa Hague, the Netherlands. Tinanong din ng bise tungkol sa pahayag niya noon na gusto niyang magkaroon ng paglilitis dahil gusto niya ng anyay bloodbath. We have always said that the impeachment is a political persecution. If it's a persecution, it's some sort of crucifixion against me. When there's a crucifixion, there's blood. So it's a bloodbath, my bloodbath. So I'm just sad that many people refuse to understand the context wherein I give statements. Ang pagkumpara ng bise ng kanyang impeachment trial sa crucifixion o pagpapapako sa krus, tinawag ng isa sa mga leader ng Kamara na drama lang. Hindi kailangan ng drama dito. We don't even have to resort to language such as that. Kung naniniwala ang ating Vice Presidente at ang kanyang mga kakampi na wala silang kasalanan, na wala silang pananagutan, iharapin nilang. Unahin daw muna ng Senado ang mga nakabinding panukalang batas. Inusog ang pagbasa ng articles of impeachment laban kay VP Sara sa Senado sa June 11, 2 araw bago ang sine die adjournment ng 19th Congress sa June 13. At this point, sir, I really do not know if the impeachment trial will push through. But I told the defense team that they should prepare for whatever eventuality. Si House Assistant Majority Leader Representative Judah Sidre naniniwala pa rin itutuloy ng Senado ang impeachment trial kahit pa tumawid ito sa 20th Congress. Aniya, nangyari na rin daw ang ganitong sitwasyon sa Amerika kung saan kinopya ng Pilipinas ang proseso ng impeachment. Pinakakilala doon si President Bill Clinton na impeach sa isang kongreso at nagkaroon ng trial sa kabilang kongreso. Gusto ko na lang panghawakan yung sinabi ni Senator Jingo Estrada na gagampanan ng Senado ang kanilang constitutional duty na italakayin ang impeachment. Itong unang balita, Jonathan Andal para sa GMA Integrated News.